Breaking news, nanalo si Victor Ortiz via unanimous decision sa kanyang katatapos na laban kontra Dominic Salcido sa BKB. Ito ang unang sabak ni Victor Ortiz sa mundo ng bare knuckle boxing matapos pumirma ng multi-fight deal sa BKB. Ginanap ang bakbakan sa super welterweight division kung saan tumimbang ang dalawang boksingero ng eksaktong 153.6 pounds. Sa laban, pinabagsak ni Ortiz si Salcedo kaya naging bentahin ito pagdating sa hurado. Bagamat nakuha ni Ortiz ang panalo, hindi naging madali sa kanya dahil nalamog din ang mukha niya, mga boss. Kitang-kita po natin ang bakas ng kamao sa mukha ni Ortiz dahil halos puputok ng mukha niya. Ito ang mahirap sa bare knuckle boxing. Maliit na ang ring at triangle pa. Hindi ka makatakbo at makapag-outbox. Kapag ang isang fighter pumasok sa BKB, siguradong lalabas na may black eye dahil kamao ang dumadapo sa mukha. Hindi katulad sa boxing na kahit 12 rounds, may mga boksingero na malinis pa rin ang mukha. Samantala, Rolando D na kasalukuyang BKB World Champion sa super welterweight. Nagbigay nga po siya ng reaksyon sa panalo ni Victor Ortiz. Sabi niya, "Hey Victor, congrats. Pagkatapos ng title defense ko sa October, sana babalik ako sa US late this year or early 2027 para labanan kita. Gusto kong maidagdag ang pangalan mo sa box rec record ko. Let's do it." Ayan mga boss, malaki nga po ang posibilidad na mangyari ito kaya abangan natin. Idadagdag raw po ni Rolando D ang pangalan ni Victor Ortiz sa kanyang resume. Magandang salpukan ito dahil former world champion si Ortiz. Edad 39 pa lang ito kaya bata pa. Hindi naman siguro matulad ito kay Paulie Malignaggi na tinodas lang ni Rolando D. Samantala sa kapapasok na balita, inaresto nga po si Andrew Tate at kapatid na si Tristan Tate. Inaresto nga po sila sa Miami, Florida ng US Marshal Service. Dahilan ng kanilang pag-aresto, UK extradition request dahil sa kanilang bagong kaso na rape, sex trafficking, assault at child pornography related charges. May karagdagan pang 38 counts, 7 rape para kay Andrew mula sa 4 na bagong biktima. Ang alleged crimes ay nangyari mula 2010 hanggang 2017 sa England. Kasalukuyan silang nasa custody sa US at hinihintay ang extradition papuntang UK. Tinanggi naman ng magkapatid ang lahat ng akusasyon sa kanila. Kilala ang dalawang magkapatid sa social media dahil sa matatapang na pahayag tungkol sa pagyaman at pagflex ng mga sports car. Kasama na rin dyan ang matatapang na pahayag tungkol sa mga babae. Pero ngayon, naharap ang dalawang magkapatid sa mabibigat na kaso. Samantala, Tyson Fury laban na po ngayong July 24 kontra Mariusz Wach. 10 rounds nga po ang bakbakan na ito at nakataya ang WBC humanitarian belt. Gaganapin niya po ang bakbakan sa Thailand. At ang kikitain nila sa laban at ibibigay nga po sa charity. Ayon nga sa report, umaabot na raw sa $250,000 ang ibibigay sa charity. Kung i-convert po natin ang 250,000 US dollars, katumbas ng kasalukuyang 8.4 milyong Thai baht. Ang pera sa Thailand mga boss, ang $1 ay katumbas ng 33.63. Samantala dito sa Pilipinas, ang $1 ay katumbas na po ng 60 pesos. Kaya halos kalahati ang palitan kumpara sa Thailand. Okay mga boss, abangan na lang po natin yung mga paparating na laban. Follow for more updates.